Inisponsoran ng Obscura ang bidyong ito. Sa bansa, ipinahayag ng mga kabataan ang pagkadismaya sa AI na makikita sa mga nakaraang seremonya ng pagtatapos sa kolehiyo. Ang pag-usbong ng artificial na intelihensya ang susunod na rebolusyong industrial. Ano? May natamaan yata akong ugat. Maraming nag-encourage sa mga estudyante na gamitin ang AI. May kolehiyo na gumamit ng AI sa pagbasa ng pangalan ng nagtapos. Pero tuwing binabanggit ang AI, sinalubong ito ng malalakas na ungol at boo mula sa audience. Gumagamit kami ng bagong AI system bilang tagabasa namin. Naglabas ang NPR ng segment na nagsabing kung ayaw mong mabu, iwasang banggitin ang artificial intelligence sa talumpati. Maaring ikagulat ito ng mga nakatatandang adulto. Sa kasaysayan, laging kabataan ang unang tumatanggap at mabilis gumamit ng bagong teknolohiya. Sa bawat bansang sinuri ng Pew Research, mas maraming may smartphone, internet at social media sa mga wala pang 35 kaysa 50 pataas. Pero iba ang artificial intelligence. Sa mga Gen Z na consumer na hindi pa gumagamit ng AI, 57% ang nagsasabing hindi sila bukas sa paggamit ng teknolohiyang ito kumpara sa 32% lang ng mga baby boomer. Samantala, ang paggamit ng AI sa mga matatanda na 50 pataas ay halos dumoble mula 18% noong 2024 hanggang 30% noong 2025. Ayon sa isang survey ng Gallup noong unang bahagi ng taon, ang kasabikan ng Gen Z tungkol sa AI ay bumaba mula 36% hanggang 22% na lang, habang ang galit tungkol sa AI ay tumaas mula 22% hanggang 31%. Tinatanggihan ng mga kabataang adulto ang AI dahil sa mga dahilan nilang makatarungan at nakakabahala. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga kabataan ng AI ay dahil inaagaw nito ang mga trabahong pinaghandaan nila sa pag-aaral. Bago pumasok sa kolehiyo, napipilitan na ang mga high school students gumawa ng desisyong mahalaga sa kanilang buhay bilang adulto. Pinahirap ng AI para sa estudyante ang paggawa ng tamang desisyon. Sa isang survey ngayong taon, 50% ng mga estudyante ang nagsabing hindi sila sigurado sa magiging epekto ng AI sa kanilang mga hinaharap na karera, habang 10% naman ang nagsabing nagparamdam ito sa kanila ng depresyon. May ilan na nagpalit ng landas bago pa magsimula. Sabi ng isang estudyante sa survey, una niyang pinili ang computer science. Nang makita kong pinapalitan ng AI ang entry-level na trabaho, lumipat ako sa electrical at computer engineering. Ibinahagi ni Courtney Brown, vice-presidente ng Lumina Foundation, ang mga naranasan ng mga estudyante at sinabi niya, hindi sila sigurado kung ano ang dapat nilang gawin. Dapat ba silang pumasok sa teknolohiya? Dapat ba silang umiwas sa teknolohiya? Walang nakakasiguro kung ano ang gagawin ng AI. Isang estudyante sa Miami University ang nagbeklara ng Business Analytics bilang major, 2 taon na ang nakalipas, umaasang makakakuha ng in-demand na kasanayan para sa kanyang resume. Pero ang AI ay humadlang sa kanyang mga plano dahil na-automate na ang statistical analytics at coding na pinag-aralan niya. Lumipat siya sa marketing dahil naniniwala siya mas mahirap palitan ng AI ang critical thinking at komunikasyon. Sabi ng 20 taong gulang, may takot ang lahat na mga entry-level na trabaho ay kukunin ng AI. At hindi lang siya nag-iisa. 47% ng college students ay nagsabing pinag-isipan nilang palitan ng kurso nila dahil sa AI. Walang nakakaalam kung alin ang ligtas na kurso at ramdam na ng mga nagtapos ang epekto ng AI sa trabaho. Nag-apply siya sa halos 200 trabaho, pero ang mechanical engineering graduate mula Universidad ng Connecticut ay hindi pa rin natatanggap sa gusto niyang larangan. Mas nagiging karaniwan na ito ngayon. Bumaba ng 15% ang entry-level at internship job postings noong 2025 kumpara sa nakaraang taon, habang tumaas ng 26% ang aplikasyon kada posting. Mas marami na ngayong naghahalap ng trabaho kaysa sa bakanteng posisyon. Ang 4.8% na unemployment rate ng bagong graduate ay mas mataas sa pambansang average para sa lahat ng manggagawa. Ayon sa isang mananaliksik ng Burning Glass Institute, na yan lang sa makabagong kasaysayan, hindi na tiyak na ang bachelor's degree ay magdadala sa professional na trabaho. Habang kumukonti ang trabaho para sa graduates, patuloy ding tumataas ang gastos sa pagkuha ng degree. Nagkakahalaga ng $45,000 kada taon ang private non-profit colleges at mahigit $31,000 naman kada taon ang tuition sa public colleges para sa out-of-state. Kasabay nito, bumaba na rin ang tiwala kung sulit ang investment na yon. Sa isang kamakailang NBC News poll, 63% ng mga rehistradong botante ang nagsabing hindi sulit ang 4 na taong degree sa gastos. Tumaas mula 47%
noong 2017 at 40% noong 2013. Nagbago na rin ang pananaw ng may college degree. 46% na lang ang nagsasabing sulit ito mula 63% noong 2013. Ito ang mga taong sumunod sa mga patakaran, naglaan ng oras, pera at pagsisikap para umasenso at nayon ay parang tinanggalan ng pagkakataon. Dahil sa kawalang katiyakan, maraming kabataan ang pinipiling magtrabaho sa skilled trades tulad ng electrician, tubero o HVAC worker dahil hindi kayang palitan ng AI ang mga ito. Kasabay ng banta ng AI, dumarami ang nag-enroll sa trade school. Pangunahin dito ang Gen Z. Hindi kailangan mag-college para magtagumpay. Naabot ng mga edad 17 to 21 na may 2 taong vocational degree ang pinakamataas na bilang sa mahigit 3 dekada noong nakaraang taon. At habang hindi sila nagkakamali tungkol doon, ang pagmamadali sa mga trabahong teknikal ay nagdulot din ng sarili nitong problema. Tumaas ng 16% noong 2023 ang enrollment sa vocational o trade program, pinakamalaking pagtaas mula nang simulan ang pagkalap ng datos. Ang problema ay, ang lahat ng dagdag na estudyanteng yon ay bumabaha sa isang merkado na limitado lang ang kayang tanggapin ng mga bagong manggagawa. Natuklasan sa isang pag-aaral ng Wallet Hub noong 2025 na ang mga trabahong bokasyonal ay nanghingibabaw sa pinakailalim ng listahan ng pinakamahusay na entry-level na trabaho, pangunahing dahil sa mataas na unemployment rate na nasa 7% mababang happiness score at mahina ang potensyal para sa paglago. Para sa mga kabataang gustong umasenso, wala nang tsak na paraan para makamit ito. Maging sina CEO ng BlackRock na si Larry Fink at ang Fed Chairman ay hayagang nagsasabi nito. Nagbabala si Fink sa BlackRock Infrastructure Summit 2026 na maaring maranasan ng mga bagong graduate niyong taon ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng maraming taon kahit walang resesyon. Ngayon gusto kong pag-usapan kung paano naapektuhan ng AI ang araw-araw na buhay ng mga kabataan dahil ang paglabas nito ay mukhang ibang-iba kumpara sa mga naunang teknolohiya. Sa paaralan, sa trabaho, at kahit sa cellphone na nasa bulsa nila, ipinipilit ang AI sa mga lugar na wala namang humiling nito. At sa dumaraming mga pagkakataon, lalo lang nitong pinapalala ang mga bagay-bagay. Ang pagtatapos ay isang personal na sandali. Maglalakad ka sa entablado, babanggitin ang pangalan mo, at maghiyawan ang pamilya mo. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap at malaking gastos, iyon ang gantimpala mo. Pero dumarami ang paaralang nagpapasa ng trabahong iyon sa makina. Pinapapili ng Pace University sa New York ang mga magtatapos na estudyante na aprubahan muna ang isang AI-generated na boses na babasa ng kanilang pangalan sa seremonya ng pagtatapos. Pinaska ng mga estudyante ang QR code sa cellphone para simulan ang pagbasa na inihalin tulad ng mga komentaryo sa pag-checkout sa grocery. Nakakalungkot lalo na sa paaralang naniningil ng mahigit $50,000 kada taon sa tusyon. Sa Westchester University, hindi pa alam ng mga administrador na ginagamit na ang AI. Akala ng paaralan isang tao ang nagre-record ng pangalan at naglabas pa sila ng pahayag na hindi sila gumamit ng AI sa graduation, pero nalaman niya lang hindi pala ito totoo. At ito ang bahagi na mas nakakainis pa. Ang buong dahilan kung bakit ginamit ang AI sa graduation ay para tama ang pagbigkas ng pangalan ng bawat isa, pero hindi naman pala yon ang nangyari. Naglabas ng paumanhin ang Thomas Jefferson University dahil mali ang pagbigkas ng maraming pangalan sa pagtatapos. Binasa ng AI ang pangalan ni Molly Elizabeth Camp bilang Molina Zabeth Camp. Mylena. Zabeth Camp. Hindi man lang sinubukang bigkasin ng apelyidong Thomas, nakakatawa para sa paaralang may Tomas sa pangalan. Hindi lang naging impersonal ang event dahil sa AI, pinalala pa nito ang problema gaya ng sa Starbucks. Gumamit ang sistema ng mga handheld na tablet para iskan ang mga istante at otomatikong bilangin ang mga item tulad ng iba't ibang klase ng gatas, sirup at iba pang mga supply. Sabi ng Chief Technology Officer, mabilis makita ng mga partner ang stock gamit ang handheld tablet kaya laging may cold foam, oatmeal o caramel drizzle. Pero kabaligtaran ang totoong nangyari. Nahihirapan ang sistema makilala ang mga produkto gaya ng pagkalito sa uri ng gatas o hindi napapansin ang mga item sa istante. Isang promotional video ng Starbucks sa paglulunsad ang nakaranas ng isa sa mga aberyang ito. Hindi na-scan ng sistema ang isang bote ng peppermint syrup sa istante habang natala ang mga bote sa gilid nito. Pagkalipas ng 9 na buwan mula paglulunsad, itinigil ng Starbucks ang sistema at bumalik sa manual na inventaryo ng mga empleyado.
Tahimik na binura ang blog post ng Starbucks executive tungkol sa paglulunsad. Ang mga batang manggagawa ng Starbucks ay ilang buwang nagtiis sa sirang sistema bukod sa hirap ng trabaho. Nandyan din ang AI sa iyong telepono na kadalasan ay hindi mo pinili, ngunit kasama sa update na kailangan mong i-install. Inila ng Apple ang 2024 sa pagsuporta ng kanilang bagong AI features bilang pangunahing rason para bilhin ang iPhone 16. Isa sa mga feature ay otomatikong nagbubuod ng balita para makita agad ang mahalaga. Mukhang kapaki-pakinabang pero sa totoong buhay, magulo. Noong Disyembre 2020 nabigo ang AI ng Apple nang pagsamahin nito ang 22 BBC News notification sa isang buod na maling nagsimula sa Luigi Mangione binaril ang sarili niya. May iba pang maling AI-generated headline tulad ng pagtanggal kay Pete Hegseth, pagkumpirma kay Marco Rubio at pagkakaaresto kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Lahat ay hindi totoo. Sa huli, inalis ng Apple ang feature habang inaayos ito. Isang bihirang pagkakamali para sa kumpanyang kilala sa mahigpit na kontrol. Ngayon, ipagpalagay na hindi ka interesado sa AI feature ng Apple. May option itong patayin sa settings, pero napansin ng users na gumagamit pa rin ito ng 5 to 10 GB sa phone, kaya nagiging problema ito. Sa lahat ng kasong ito, ang mga pinakaapektadong tao sa AI ay hindi nabigyan ng pagkakataong pumili. Ang desisyon ay ginawa ng administrador, CEO o kumpanya ng teknolohiya. Nalaman ng mga mananaliksik sa pamantasang estado ng Washington na kapag binabanggit ang artificial intelligence sa pagmemerkado, nababawasan ang interes ng mamimili. Ayon sa isang analyst, walang epekto sa benta ng iPhone 16 ang AI features ng Apple dahil binawasan agad ng kumpanya ang produksyon ng 10 milyon matapos ilabas. Kaya napapaisip tayo kung bakit pinipilit ng mga kumpanya ang AI kahit ayaw ng mga customer. Ang sagot ay, may kinalaman nito sa stock market. Inasahang gagastos ang mga tech giants tulad ng Google, Meta, Microsoft at Amazon ng 650 bilyon sa AI sa 2026 doble ng 2025. Nakagugulat ang numerong yan, pero mas nakagugulat kung bakit ganong kalaki ang gastos nila. Hindi ito dahil sa mga customer na gusto ng mas magandang AI na produkto. Nagagaling ito sa mga investor na gustong sumali ang kumpanya sa AI race. Kapag nag-anunsyo ang kumpanya ng layoff para palitan ng AI, may predictable na nangyayari. Ginagantimpalan ito ng merkado sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng stocks dahil nakikita ito ng mga investor bilang senyales ng pagiging epesyente at pagtitipid. Maraming manggagawang nawala ng trabaho, karamihan ay mga kabataang entry-level at hindi na raw mahalaga. May ilang malaking kumpanya na nag-ugnay ng tanggalan sa pagtaas ng gasto sa AI. Nagbawas ang Cisco ng halos 4,000 empleyado o 5% ng manggagawa kasabay ng paglilipat ng gasto sa AI. Nagbawas ang Cloudflare ng 1,000 at 100 trabaho o 20% ng empleyado sa reorganisasyong nakatuon sa AI. Pero may bahagi rito na mahirap paniwalaan. Maraming kumpanya hindi sigurado kung epektibo ang AI pero gumagastos pa rin dahil sa takot na mapag-iwanan. Ayon sa survey ng IBM, 64% ng CEO ang nagsabing takot mapag-iwanan ang dahilan kaya sila nag-invest sa AI kahit di pa nila lubos alam ang epekto nito sa negosyo. Ginawa nila ito hindi dahil sa plano o hiling ng customer, kundi dahil ginagawa ng ibang kumpanya at natakot silang mapag-iwanan. Sa survey ng Deloitte sa halos 2,000 ehekutibo, may isang nagsabi na lahat ay nagtutulak sa kanilang organisasyon na magpatupad ng AI kahit hindi nila alam kung ano ang magiging output nito. Dahil sa sobrang hype, akala ng mga kumpanya na kayang ayusin ng AI lahat ng problema. Pero kadalasan, nakakadismaya rin ito. Ayon sa pagsusuri ng Goldman Sachs, ang 700 bilyon na AI investment sa 2025 ay halos walang epekto sa paglago ng GDP ng US pero tumataas pa rin ang paggastos. Sa kumpanya, ganon din kalungkot ang sitwasyon. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa MIT na siyam na 5% ng mga pilotong AI ng mga negosyo ay nabigong maghatid ng nasusukat na resulta sa kabila ng tinatayang 30 hanggang 40 bilyong dolyar na ginastos. Ibig sabihin, sa bawat 100 kumpanyang naglunsad ng AI na proyekto, 5 lang ang talagang gumana. Habang 11% lang ng mga kumpanya ang nagulat na natugunan ng kanilang AI na pamumuhunan ang kanilang mga itinakdang layunin. Mukhang ang pinakakapaki-pakinabang na nagawa ng AI ng tuloy-tuloy ay ang pataasin ang presyo ng stocks. Pagkatapos i-anunsyo ng Apple ang AI plans, tumaas ng 7% ang stocks nila, isa sa pinakamagandang performance sa mga nakaraang taon. Ngunit higit pa ang ginawa ng AI para sa Allbirds na gumagawa ng sapatos. Ito ay malinaw na halimbawa ng maling paraan ng paggamit ng AI ng mga kumpanya ngayon. Ganito ang nangyari. Ang Allbirds ay dating isa sa pinakasikat na brand ng sapatos sa buong mundo. Naging public sila noong 2021 at sa kanilang pinakamataas na punto ay nagkakahalaga sila ng 4 na bilyong dolyar. Nang mawala ang uso ng kanilang estilo, nagulo ang lahat at bumaba ng 25% ang kita nila noong 2024. Isinara ng kumpanya ang lahat ng full-price retail stores nila sa US.
Noong 2026 ibinenta ng Allbirds ang buong brand at assets ng sapatos nila sa American Exchange Group sa halagang 39 na milyon. Matapos nito, nagkaroon ng malaking pagbabago. Noong Abril, inanunsyo ng Allbirds na ititigil na nila ang paggawa ng sapatos at magiging AI Computing Infrastructure Company na sila. Nakatanggap sila ng 50 milyong pondo at inanunsyo ang pagpapalit ng pangalan sa Newbird AI na ikinatuwa ng Wall Street. Ang stock na dating mababa sa $3 ay biglang tumaas ng mahigit 6% sa isang araw, nagtapos sa $14.50. Para malinaw, walang nagbago sa kumpanya. Wala silang AI na produkto, customer, kita mula sa AI o karanasan sa larangan na ito. Nabanggit lang nila ang AI at tumaas agad ng 6% ang halaga sa merkado. Agad ditong inihalin tulad ng mga analyst sa Long Island Iced Tea Corp na naging long blockchain noong 2017 crypto boom. Tumaas ng 380% ang stock nila pero tinanggal sa listahan matapos akusahan ng SEC ng insider trading ang ilan. Ngayon, sobrang sabik ng mga investor sa kahit anong may kinalaman sa AI na handa silang mag-invest kahit sa isang palyadong brand ng sapatos basta't lagyan lang ito ng AI sa pangalan. Hindi kailangan gumana ang teknolohiya, may plano ang kumpanya o gustuhin ito ng mga customer. Bukod pa rito, pangunahing alalahanin ng halos 60% ng adutong, wala pang 30 ang mga isyong pangkalikasan. Kapag nagtatype ka ng tanong sa AI chatbot, malaking data center na puno ng server ang nagpoproseso nito. Malaki ang konsumo ng kuryente at init na nalilikan ng mga server. Ayon sa Electric Power Research Institute, ang isang chatbot request ay gumagamit ng 2.9 watt-hours ng kuryente, samantalang 0.3 watt-hours lang para sa Google Search, halos 10 beses na mas malaki ang konsumo. Noong 2024, ang mga data center ay gumamit ng mahigit 4% ng kuryente sa Amerika, 56% nito ay mula fossil fuels na nagdulot ng 105 milyong metriko tonelada ng CO2, mas higit pa sa doble ng nililika ng lungsod ng New York. Nakakainis kasi ang mga kumpanyang ito, gaya ng Google, ay nangakong magpapabuti. 2030 at carbon neutral na raw sila noon. Pero nagbago ito nang magsimula ang AI race. Noong 2024, iniulat ng Google ang 48% pagtaas ng greenhouse gas emissions mula 2019 na halos dulot lahat ng kanilang mga data center. Noong 2025, itinigil ng kumpanya ang pagbibigay ng eksaktong target para sa 2030 at tinawag na lang na batay sa ambisyon ang kanilang klima goals. Inamin din nila na ang mabilis na paglago ng AI ay nagdudulot ng hindi tiyak na epekto sa kanilang emissions. Nanggako ang Microsoft na hindi lang magiging carbon neutral, kundi magiging carbon negative sa 2030, ibig sabihin mag-aalis sila ng mas maraming carbon kaysa nililika nila. Tumaas ng 23.4% ang emissions kumpara sa 2020 baseline. Ngayon, tinuturing na nila itong marathon, hindi sprint. Ngunit simula pa lang ang carbon emissions. Nanggangailangan din ang mga data center ng napakalaking dami ng tubig para mapanatiling hindi mag-init ang mga server. Noong 2024, 78% ng tubig na ginamit ng mga data center ng Google ay inuming tubig na katumbas ng 7.7 bilyong galon, sapat para sa populasyon ng Buffalo, New York sa loob ng isang taon. Sa nakalipas na 3 taon, mahigit 160 AI data center ang itinayo sa US. 70% na mas marami kaysa dati. At karamihan ay nasa mga estadong may kakulangan sa tubig gaya ng Arizona, Texas at California. May tunay itong epekto sa mga lokal na komunidad. Sa Newton County, Georgia, pinayagan ang Meta Data Center na gumamit ng 500,000 galon ng tubig kada araw, kaya nagreklamo ang mga residente ng mababang water pressure. Sa Virginia na tinatawag ding Data Center Alley, may mga residenteng nakaranas ng 80% pagtaas sa bayarin sa kuryente sa nakalipas na 3 taon, habang ang mga data center ay gumagamit ng 30% ng kuryente ng estado. Marami ring reklamo sa polusyon sa ingay dahil ang tuloy-tuloy na tunog mula sa cooling system ng data center ay naririnig kahit lampas sa karaniwang sound barrier at abot hanggang 2.5 milya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga nakikinabang dito. Noong 2025, ang top 10% ng sambahayan sa US ay tumaas ng $5 trilyong ang yaman sa isang quarter. Yung bottom 50% ay may 150 bilyon lang sa parehong panahon. Halos 3% lang ng nakuha ng top earners. Sa itaas, sobrang laki ng mga numero. Umabot na higit 2.5 trilyon ang net worth ng 10 pinakamayayamang tech executive sa Amerika noong 2025 mula 1.9 trilyon sa simula ng taon. Lumago ng 187 bilyon ang yaman ni Elon Musk sa isang taon, halos katumbas ng pinagsamang net worth ni na Bill Gates at Charles Koch. Si Larry Page at Sergey Brin ng Google ay nadagdagan ng mahigit 70 bilyon bawat isa.
Noong 2025, nagkaroon ng mahigit 50 bagong bilyonaryo sa mundo dahil sa AI. Marami sa kanila ay tagapagtatag o opisyal ng mga kumpanyang ang negosyo ay pagpapalit ng manggagawa gamit ang software. Noong huling bahagi ng 2025 pag-aari ng pinakamayayamang 1% ng mga sambahayan sa US, ang 30.7% ng kabuuang yaman. Pinakamataas ayon sa Federal Reserve. Marami sa paglago na iyon ay direktang nagmula sa mga kita sa stock market na may kaugnayan sa pamumuhunan sa AI. Dahil karamihan ng stocks ay padaari ng mayayaman, sa kanila napupunta ang pinansyal na kita mula sa AI kahit hindi pa alam ng ibang kumpanya paano ito gamitin. Sinabi ng tagapagsalita sa pagtatapos na ang AI ang susunod na industrial na revolusyon. Bagaman positibo ang kanyang tono, mahalaga pa ring balikan kung paano ito nagsimula. Ang industrial na revolusyon mula 1,700 at 60 S hanggang kalagitnaan ng 18,000 S ay kilala bilang pangyayaring bumuo ng modernong gitnang uri at nagawa nga nito iyon. Pero sa unang ilang dekada, ang mga taong gumagawa ng aktwal na trabaho ay napasama ang kalagayan. Bago ang industrialisasyon, karamihan sa mga tao ay nagtatrabaho sa agrikultura o maliliit na hanapbuhay. Mahirap ang trabaho pero desentralisado ito, kaya may kontrol ka sa oras at dami ng output. Binago ito ng mga pabrika. Lumipat ang manggagawa sa lungsod, tumira sa masisikip na slum at nagtrabaho ng 12 to 16 oras kada araw para sa mababang sahod. Karaniwan at legal noon ang child labor. Marami ang aksidente sa trabaho na walang bayad. Sa unang dekada ng Rebolusyong Industrial, bumaba pa ang inaasahang haba ng buhay sa mga industrial na lungsod dahil sa masamang kalagayan. Ang unang nakinabang ay mga may-ari ng pabrika. Walang tunay na benepisyo ang manggagawa hanggang nagkaisa sila. Ang mga unyon, batas sa paggawa, 8 oras na trabaho, weekend, pagbabawal sa child labor at regulasyon sa kaligtasan ay ipinaglaban ng matagal, kadalasan pa'y marahas. Ang aral sa kasaysayan ay hindi likas na nakakabuti ang teknolohiya para sa lahat. Nakatulong ang teknolohiya sa mga manggagawa na magkaisa at humiling ng patas na kabayaran, hindi ito nangyari ng kusa. Katulad ng AI ngayon, naiipon ang yaman sa itaas. Kadalasang nagdadala ng pasanin ay mga kabataang hirap sa ekonomiya at hindi kasapi sa unyon. Habang nagtatalo ang mga kumikita, gaya ng mga may-ari ng pabrika noon, na ito ay natural na pag-unlad at darating ang panahon na makikinabang ang lahat. Nasa manggagawa pa rin kung gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan laban sa mayayamang negosyante sa pamamagitan ng kolektibong pakikipagtawaran. Ngunit mukhang hindi pa ito mangyayari ngayon. Ang pagiging kasapi sa unyon sa US ay bumaba mula 33% 70 taon na ang nakaraan hanggang 10% ngayon. Kasabay nito, umabot na rin sa pinakamataas ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita. Galit ang henerasyon ng kabataang nagsisikap magsimula dahil nabigo ang mga nasa kapangyarihan sa pagtupad ng mga pangako at tila malayo sila sa realidad, iniisip na inspirasyon ang pagpuri sa AI sa harap ng mga nagtapos. Kaya galit ang kabataan sa AI. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood at kita tayo sa susunod na video.